Sobrang bait, mapagbigay ng mga Pilipino sa kasalukuyan pong nangyayari. Alam niyo kung bakit? Hindi na po kasi batas ang problema. Ang problema ay nagpapatupad ng batas dito sa ating bansa na paulit-ulit. Kapag malalaking tao ang nasasangkot sa iba't ibang problema, hirap na hirap nilang sundin ang batas. Ito man ay 1987 Constitution o mga Republic Act na mga batas natin. Pero pagka maliliit na Pilipino ang nasasangkot, ang bilis nilang ipatupad ang batas. Kulong dito, kulong doon at kung ano pang ginagawa nila. Pero pagka po malaking tao katulad nitong issue sa betrayal of public trust, graft in corruption at marami pang iba na kinasasangkutan ni Sara Duterte, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, ang mga senador. Hindi ko man nila lahat. Hirap na hirap ipatupad ang saligang batas. Lahat ng klaseng palusot, lahat ng klaseng pag-iingat ginagawa. Pero pag pangkaraniwang tao ang may problema, kalaboso kaagad. Mga kaibigan, ang impeachment trial, administrative lang yan. Pagtatanggal lang sa posisyon, walang pagkakakulong. Tatanggalin lang ang mga impeachable official kung napatunayan na may pagkakamali at paglabag sa batas. Yun lang po yun. Hindi siya makukulong kasi hindi naman niyang korte. Pero nangingibabaw ang takipan, nangingibabaw ang kampihan kaysa sa ipairal ang batas para panagutin ang posibleng umaabuso sa kapangyarihan. Paano magiging halimbawa sa kabataan at sa mga Pilipino? At paano tayo paniniwalaan at susuportahan ng mayamang mga bansa kung yung mismo mga opisyalis ng ating gobyerno hindi sumusunod sa batas? Pinipilit nilang baluktutin, pinipilit nilang pinipilit nilang huwag masunod yung mga batas sa kanilang mga interpretation at opinion. Samantalang dapat priority ang mamamayan na kumplena, mga Pilipinong naghahanap ng hustisya, katarungan sa pera nila, pera ng bayan. Huwag nating kalimutan 612 million pesos ang tinatanong ng Kongreso at ng mamamayan kung saan ginamit ni Sara Duterte. Pero lumabas sa kanyang mga acknowledgement receipt, nakarating sa Commission on Audit o COA at nakarating sa Kongreso kung sino-sino lang ng mga tao na hindi naman makapanipaniwala kung talagang tao. Merong Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, merong Pampano, merong Asim, Suka Asim, Marian Rivera, Chil Jokno at yung mga pangalan ng asawa at kapangalan ng mga senador ang di umano'y binigyan ng pera at merong acknowledgement receipt. Kapanipaniwala ba yun? Di ba paglabag yun sa batas? Yun ay ground for impeachment. Sa ilalim ng impeachment process na sinasabi ng saligang batas, dapat magkaroon ng trial. Pero pinagtatakpan. Kaya ko sinasabing sobrang bait ng mga Pilipino. Kasi sa ibang bansa, sa ibang lahi, hindi pwedeng mangyari yan. Kapag nakita ng kailang mga mamamayan na pasaway o hindi sumusunod sa batas, ang kailang mga opisyalis ng gobyerno, nagkakaroon sila ng boses at pag-aaklas. Pero sa mga Pilipino, walang gumagawa ng ganon. Pinipilit pa rin ang mga Pilipino maging professional. Pinipilit pa rin ang mga Pilipino na kahit nagabyado na, sumusunod pa rin at rumirespeto sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero yung mga nasa gobyerno, elected official, katulad ng mga senador, hindi ko nila lahat. Bakit ayaw nilang sundin at gawin ang kanilang trabaho? Ang saligang batas ang nag-uutos na kanilang gawin ang impeachment court at magkaroon ng trial. Hindi politiko ang nag-uutos dyan. Hindi Malacanang. Ang saligang batas ang nag-uutos. Makapangyarihang batas. Ayaw nilang sundin. So ganyan pong kagarapal. At ganyan din naman kabait ang mga Pilipino. Walang nag-aaklas, hanggang salita lang ang mga Pilipino at nagtitiis. Inaabuso na ng mga makapangyarihan. Kung hindi magkakaroon ng trial na matino itong kasong ito ni Sara Duterte, baliwala na.
ang impeachment process. Masamang president ito. Dahil kasi yung batas ay hindi nasusunod. At kung patuloy na tineteknikal, sinisingitan ng kung ano-anong mga provision at ano ang paniniwala para lang hindi matuloy ito. Meron pa nga senador-elect na nagbabanta. Magugulo daw. Magkakahiyaan daw pag itinuloy. Saka nakakita ng ganon. Wala namang sinasabi ang mga batas na maghiyaan, magbantaan, manakot. Ang sinasabi lang ng mga batas ay i-trial, proceed to trial. Pakinggan ang ebidensya, pakinggan ang magkabilang panig, bigyan ng due process ang akusado at impeachable official. Ganon ang proseso. Walang sinabing takutan, walang sinabing bantaan, walang sabing pwersahan, walang ganon. Isipin mo mga senador-elect, hindi pa nga nakakaupo. By July pa sila magiging senador. Nagbabanta na silang baka magkagulo. Magkakahiyaan pag itinuloy. Ano yan? So pure politika, pure personalan. Wala nang respeto sa batas. Kaya ang tanong, hanggang kailan kaya magtitiis ang mga Pilipino? Hanggang kailan kaya magiging mabait at maunawain ang Pilipino sa ganitong sistema? Masyado tayong inaabuso. Masyado silang umaabuso kung sila'y makapangyarihan. Gusto nila sila ang masunod, hindi ang saligang batas. Papaano na ang mahirap? Papaano na ang kinabukasan kung ganyan? Posibleng yan din ang dahilan kung bakit tayo hindi nirerespeto ng malalaking mga bansa. Dahil alam nila, Pilipino ang problema ng Pilipinas. Hindi sumusunod sa batas. Binabali wala ang batas. Binabali ang batas dahil sa mga pamumulitika. Too much politics. Sobrang politika ang nakakasira at nagpapahirap sa imahe ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa international community. Yun po yung totoo. Nakakalungkot. Kailan kaya magbabago ang mga politiko at mga butanteng Pilipino? Isang banda kung hindi rin magbabago ang mga botante na kung sino-sino lang ibinoboto na walang kakayanan at walang prinsipyo mga politiko, paulit-ulit magsisisi. Paulit-ulit ang katawa-tawa na sistema sa ating bansa. Sabi nga ng iba, napakahirap mahalin ng Pilipinas. Napakahirap magsakripisyo sa Pilipinas. Kasi yung mga mamamayan at politiko, kulang ang sakripisyo at pagmamahal sa bansa at sa ating mga batas. Ganon po kasi ang nangyayari. Mabigat. Palala ng palala. Kawawa ang mahirap. Palala ang sitwasyon. Ano pong inyong masasabi? Please like and share. Subscribe kung hindi pa. Follow sa akin pong mga topic dito sa MA Pinoy TV at yung Mike Abe Opinions, yung kabilang channel natin.